Mula sa mga volcano at earthquake hanggang sa mga hurricane at tornado, ang mga kalamidad na ito ay maaaring geological o may kaugnayan sa panahon. Ngunit may isang uri ng sakuna na madalas na hindi napapansin, mga sinkhole. Ang isang sinkhole ay maaaring lumitaw sa isang malinaw na araw, malayo sa mga fault lines at bundok kapag ang mga bagay ay nasa pinakatahimik na kalagayan. Ang isang sinkhole ay isang depresyon sa lupa na walang natural na panlabas na surface drainage kapag umuulan. Nagdudulot ito ng pagguho ng lupa at bedrock na bumubuo ng isang malaking butas sa lupa. Sa paglipas ng mga taon, maraming malalaking butas ang lumitaw sa iba't ibang lugar. Mula Russia hanggang Guatemala, narito ang 5 napakalaking sinkhole na natagpuan sa buong mundo. Matatagpuan sa baybayin ng bansa ng Belize ang isang nakakatakot na madilim na bilog sa gitna ng tubig na tinatawag na The Great Blue Hole. Ito ay isang higanting marine sinkhole na matatagpuan malapit sa gitna ng Lighthouse Reef, na isang maliit na atoll na 70 milya mula sa mainland. Sa lapad ng 1,043 feet at lalim na 407 feet, ito ay isang hindi kapanipaniwala at nakakatakot na tanawin. Ang Blue Hole na ito ay nabuo humigit kumulang 153,000 taon na ang nakalipas. Sa panahong ito, ang mga antas ng ocean ay mas mababa kaysa ngayon dahil sa isang quaternary glaciation o isang maliit na ice age. Ang dahilan kung bakit ito itinuturing na isang sinkhole ay dahil ang lugar na ito noon ay tuyong lupa. Ngunit, may isang sinkhole ang lumitaw na lumikha ng isang malalim na cave. Napatunayan ito ng mga scientist dahil natagpuan ang mga stalactites sa kailaliman ng cave na ito. Sa paglipas ng mga taon, ang mga antas ng ocean ay unti-unting tumaas habang natutunaw ang mga ice sa mundo hanggang sa tuluyang mapuno ang butas. Ngayon, ang lugar na ito ay isang popular na lugar para sa recreational scuba divers na naaakit sa pagkakataong sumigsid sa malinaw na tubig habang inoobserbahan ang iba't ibang uri ng isda. Ang lahat mula sa midnight parrotfish hanggang sa hammerhead sharks ay tinatawag ang Blue Hole na ito na kanilang tahanan. Kaya kung nanonood ka ng video na ito at gusto mo na magandang lugar para mag-scuba diving, ito na siguro ang lugar para sa iyo. Matatagpuan sa California, ang Lake Berryessa, ang pinakamalaking lake sa Napa County. Ang reservoir na ito sa Vaca Mountains ay nabuo matapos itayo ang Monticello Dam. Ngunit, sa panahon ng construction ng dam, napansin ng mga engineer na hindi sapat ang espasyo para makagawa ng malaking channel at overflow berm. Kaya, kinailangan nilang gumawa ng isang kakaibang drainage system sa pamamagitan ng paggawa ng isang higanting drainage tunnel. Ang pasokan sa drain na ito ay matatagpuan sa surface ng lake at tinutukoy bilang The Glory Hole. Bagamat hindi technically isang sinkhole, ang butas na ito ay nararapat sa isang puwesto sa listahang ito dahil ito ay isa sa mga pinakakaakit-akit na tanawin sa mundo. Ang malaking butas na ito ay kumikilos ng katulad ng isang overflow drain sa gilid ng iyong sink kapag ang antas ng tubig sa lake ay tumaas ng higit sa 440 feet. Ang tubig ay umaapaw sa drain na ito upang dalhin at itapon sa ibaba. Maaaring hindi ito gaanong kahanga-hanga, ngunit ang drain na ito ay napakalaki at ang makita ito sa aksyon ay nakamamangha. Sa water surface, ang pipe ay may sukat na 72 feet ang lapad. Ang mga gilid ay kurbada rin upang magkaroon ng napakaliit na resistensya para sa tubig na bumagsak. Legal ang lumangoy sa lake at hanggang ngayon walang naitalang anumang tao na nahulog sa Glory Hole. Ngunit dahil sa ugali ng mga tao na gumawa ng mga nakakabaliw at hangal na bagay, maaaring mangyari ito balang araw. Matatagpuan sa kabundukan ng Ural sa Russia ang lungsod ng Berezniki. Dati itong tirahan ng mahigit 150,000 katao. Itinayo ang lungsod ng direkta sa ibabaw ng isang potash mine na karaniwang gawain noong panahon ng Soviet Union. Matapos ang mahigit 100 taon ng pagmimina sa mga mine na ito, malalaking butas ang naiwan sa ilalim ng lungsod. Ngayon, may malaking problema ang Berezniki. Lumulubog ito. Ang malalim na mine na ito ay may mga siling na sinusuportahan lamang ng mga pader at malalaking pilar ng asin. Hindi naman talaga ganoon kalaking problema sa karamihan ng mga sitwasyon. Mulit noong 2006, nagsimulang umagos ang isang freshwater spring sa mga mine na 720
hanggang 1,500 feet sa ilalim ng surface. Hindi kailangan ng isang scientist para malaman na natutunaw ang asin sa tubig at iyon mismo ang ginawa ng mga supporting pillar. Nang hindi na nila kayang suportahan ang bigat ng lupa sa ibabaw, umagsak ang siling kasama ang marami sa mga estrukturang nasa itaas. Ngayon, malaking bahagi ng residential district ang apektado ng maraming sinkhole na kumalat sa buong lungsod. Ang pinakamalaking sinkhole na binansagang The Grandfather ay halos 1,200 feet ang lapad at mahigit 600 feet ang lalim. Ang butas na ito ay nagbabantang sirain ng tanging rail line na naghahatid pa rin sa mga bahagi ng mine na patuloy na gumagana. Ito ay isang napakalaking dagok sa lokal na ekonomiya dahil ang mga mine ng Berezniki ay gumagawa ng humigit 10% ng potash sa mundo. Sa bansa ng Venezuela, malapit sa hangganan ng Brazil, matatagpuan ang Suá Sari-Sariñama National Park. Sa loob ng parke na ito, matatagpuan ang Cerro Sari-Sariñama, isang flat-top mountain na may taas na 980 feet at 7,710 feet. Ito ay isang napakalayong lugar. Ang pinakamalapit na kalsada sa bundok ay 35 miles ang layo. Bukod sa pagiging isolated nito, ang bundok ay mayroon ding ilang sinkhole sa tuktok nito. Ito ang mga pinakanatatanging tampok ng bundok na ito. Ang unang pagkakita sa mga sinkhole na ito ay nangyari noong 1954 nang magsimulang lumipad ang mga pilot sa ibabaw ng bundok na nag-ulat ng mga kakaibang features. Gayunpaman, hindi pa ito ganap na na-explore hanggang 1974 nang sa wakas ay makarating ang mga unang tao sa tuktok. Nagsagawa ng mga investigasyon sa ilang sinkhole, kabilang ang pagbaba sa isa. Matapos ang maraming ekspedisyon, natuklasan na may kabuuang 4 na sinkhole. Ang dalawang sinkhole, ang Sima Humboldt at Sima Martel, ay napakalaki at napakakaiba. Ang bawat isa sa mga sinkhole na ito ay mayroong nakahiwalay na mga kagubatan sa kanilang ilalim, na mayroon ding sariling mga ecosystem. Ang pinakamalaki, ang Sima Humboldt, ay humigit kumulang 1,155 feet ang lapad at halos 1,030 feet ang lalim. Ang isa pang sinkhole, ang Sari-Sariñama Sinkhole, ay napakahalaga para sa paggalugad ng mga proseso ng erosyon sa mga flat-top mountain. Noong 2010, nakita ang isa sa pinakamasamang kalamidad ng sinkhole sa kasaysayan. Sa Guatemala City, isang napakalaking sinkhole na may sukat na 65 feet ang lapad at 300 feet ang lalim ang bumukas sa gitna ng lungsod. Nilamon nito ang isang 3 palapag na factory. Kapag nakita mo ang mga larawan, literal na isang butas na bumaba ng tuwid na may halos patayong mga gilid. Halos parang may pinto na bumukas na dumiretso sa impyerno. Agad na sinimula ng mga investigasyon sa kung ano ang naging sanhi ng sinkhole. Natuklasan na ito ay kombinasyon ng ilang magkakaibang salik. Ang isang maliit na salik ay ang pagsabong ng Pacaya Volcano. Naglabas ito ng mga ash clouds sa paligid na bumagsak at naipon sa lupa. Ginawa nitong mas mapanganib ng kaunti ang pangalawang salik. Ang ikalawang salik ay ang Tropical Storm Agatha. Ang sistemang ito ay nagdala ng napakaraming ulan na kapag nahalo sa abo, nagdulot ng ilang lahars o marahas na pagbaha ng putik. Bukod pa rito, ang saganang groundwater ay nagpalubog sa ilang lupa sa ilalim ng surface. Gayunpaman, may isa pang huling salik na natukoy na pinakamalaking contributor sa sinkhole. Sa ilalim ng mga lansangan ng lungsod, ang mga sewage pipes ay naging marupok at nangangailangan ng pagkumpune. Ang mga pipe na ito ay patuloy na tumutulo. Sa paglipas ng maraming taon, ang lupa sa ilalim ng lungsod ay gumuho dahil din sa napakaraming pipe ay barado mula sa putik na nilikha ng bulkan at tubig ulan mula kay Agatha, binaha ng groundwater ang lupa sa ibaba. Ito ang perpektong bagyo ng kakilakilabot na bagay. Agad na ginawa ang mga plano upang punan ng sinkhole ng isang produktong tinatawag na soil cement na gawa sa semento, limestone at tubig. Gayunpaman, inirerekomenda ng mga scientist na punan ng butas ng malalaking bato at graba na nagbibigay ng tamang daloy ng tubig. Wala kailanman nagkaroon ng babala kung kailan maaaring bumukas ang isang sinkhole. Iyan ang nagpapanyari sa kanila na nakakatakot. Ngunit isang bagay ang sigurado, gumagawa sila ng ilang magagandang landscape. Kahit na ang malalaking butas ay gawa ng tao tulad ng Glory Hole, maaari silang maging pinagmula ng pagtataka at pagkamangha. Kung nag-enjoy ka sa video na ito, siguraduhin i-click ang link sa screen para tignan ng isa pa. Gaya ng dati, salamat sa panonood at magkikita tayo sa susunod.